So, simulan po natin po ang mabarangay assembly po natin. Pwede po tumayo lahat para sa ating prayer po. That you bestow your guidance and blessing upon each attendee. May we honor one another by keeping an open mind. May we voice our truth and listen with an open heart. Bless everyone present today, that each may be able to share his or her contributions and gifts. Grant good health and safety to loved ones left outside this room, and bestow peace and goodwill to all of us. We ask for your wisdom and grace to use our talents for the betterment of others. May the various activities related to this day be a success through your intervention. With gratitude, we offer this prayer in your name. Amen. Mga po para sa ating babansang awit po. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiging sa sikat naman, kayang ng puso sa titik ko'y buhay. Lupang hihirang, uyan na ng magiging, sa mandudupin, di ka pasisingin, sa nananang tulo sa simulan. Magandang umaga po. So, ang tema po natin ngayon sa assemblyang ito ay ang araw ng pagkibahagi, solusyon, aksyon, ating talakayin ngayong barangay assembly. So, maraming salamat po sa pagpunta niyo po rito upang makiisa sa ating magandang layunin ng ating barangay. So, bilang pagbungad po, magbibigay po ng opening remarks ng ating punong barangay na si punong barangay Rosner D. Abarquez po. Maray na ang makakapon sa gabo. Ako po na umamas ibibigit ang importante yaong kamo. The Bluetooth device is ready to pair. Report ng sa indong opisyal ng barangay. Atin ko, maaraman nindo ang mga isyo na dapat panindong maaraman. Maray na akong sa gabo. Salamat po po ng barangay. Ituloy po rin po natin. So wala po tayong bisita po na tayo sa munisipyo po, mga guest po at ano po. So hindi po sila nakadalo. So
Meron po tayong babasahin po galing po sa ating director po ng DILG na galing po kay Juanito Victor Remuno Jr. po. Siya po ang Department of Interior Local Government po. So meron po siya mensahe para sa atin po na babasahin po ulit sa atin po na ating po ng Barangay Rosero Marquez po. Malabo na pambaga ko pero sisikapon ko ng babata. Ano po? Juanito Victor Remuno Jr., Department of Interior and Local Government, second semester, Barangay Assembly. Sa ating mga maisipag at nagpipitagang opisyal ng barangay, mga opisyal ng sangguniang kabataan, mga kalahok ng Barangay Assembly, mga kinatawa ng iba't ibang sektor, at mga minamahal na residente ng Barangay San Rafael, magandang araw po sa lahat. Bago po ang lahat ng nais ko pong pasalamatan ang ating mga minamahal na barangay official at ang lahat ng mga miyembro ng komunidad na nagtipon-tipon ngayong araw para sa Barangay Assembly ng ikalawang semestre ng taong 2025. Ngayon ay ating dinaraos ang Barangay Assembly sa pangunguna ng inyong punong barangay kasama ang iba pang mga barangay official and functionaries, ski official, may sigasig na barangay tanod, lupong tagapamayapa at iba pang mga katulong ng barangay. Ayon sa Section 397 ng Local Government Code, ang bawat barangay sa Pilipinas ay kinakailangang mag-organisa ng Barangay Assembly na hindi bababa sa 2 beses sa loob ng isang taon. Makabuluhan ang Barangay Assembly sapagkat nagsisilbi itong plataforma upang mapag-usapan ng mabuti ang mga accomplishment, mga plano at mga isyu na kinakaharap ng ating barangay. Ang Barangay Assembly ay isang instrumento upang lalo pang palakasin ang antas ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng barangay at ng kanyang nakasatupan. Ang tema ng Barangay Assembly ngayong araw ay ang araw ng pakikibahagi, solusyon at aksyon ating talakayin ngayong Barangay Assembly. Kung inyong mapapansin ay binibigyan diin sa tema ng ating Barangay Assembly ang solusyon na makakabuti gamit ang sama-samang aksyon. Ang tunay na good governance ay hindi lamang tungkol sa magandang performance ng barangay, kundi ito rin ay tungkol sa kung paano ang bawat isa ay magiging kabahagi sa pagtukoy ng mga aksyon. Ang kagawaran ng interior at pamahalang lokal ay binibigyang importansya ang mga kolektiv na pagpaplano sa barangay at multi-sectoral engagement upang mabigyang focus ang iba't ibang mga thematic issue na kinakaharap ng ating lipunan. Matatandaan na noong Mayo 12, 2025, ating isinagawa ang 2025 National and Local Election kung saan nakapagtala ang COMELEC ng pinakamataas na highest vote turnout pagdating sa midterm election sa kasaysayan ng Pilipinas. Iniulat ng COMELEC ang 82.20% vote turnout sa 2025 national and local election. Ito po ay katumbas ng 57 million na botante ang bumuo sa 69 million total of registered voters ng Pilipinas. Arami na po sa haraga ba? Dahil sa inyong aktibong partisipasyon sa pagpili ng ating mga leader sa nasyonal at lokal na level, alam kong pinag-isipan niyo po ng mabuti at pinalatis ang mga kandidato. Ngayon ay ating susundin ang kanilang mga plano at plataforma. Tungkulin natin sa barangay na gawin ang ating parte sa pag-implementa ng mga plano at programa ng ating mga leader mula sa nasyonal at lokal na leader. Sa mga mamamayan ng Barangay San Rafael, nais kong hingin ang inyong personal na commitment
na magiging aktibo ang inyong partisipasyon, hindi lamang ngayong araw ng Barangay Assembly, kundi maging sa mga susunod pang mga aktibidad ng ating barangay. Sa aking panunungkulan bilang kalihim ng DILG, makakaasa po kayo na mas lalo pa namin paigtingin at pag-utibayin ang mga serbisyong ibinibigay ng DILG, pagpapatupad po tayo ng mas marami pang mga programa upang palakasin ang mga kapasidad ng ating mga government sa bansa. Katuwang natin ang mga barangay, non-government organisasyon, civil society, organization, faith-based organization, academy, at mga volunteer sa pagpapalakas ng mga serbisyong ihahandog natin sa ating mga kapulisan. Bago po ako magkapot ay nais kong pasalamatan ang mga miyembro ng Barangay Development Council, Barangay Anti-Drug Council, BADAC, Barangay Prisoner Council o BPOC, Barangay Council for the Protection of Children o BCPC, Barangay Disaster Risk Bird, at iba pang mga institusyon, sila ay mga nagtitiyak na ang bawat nila sa barangay ay mabibigyan ng angkop na serbisyo. Nais ko rin bigyan pansin ang ating mga city government, officials, DILG region at field officers para sa kanilang mga pagsisikap na mabigyan ng kaulang-tulong at assistance ang ating mga barangay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa mga proyekto at programa ng DILG. Sama-sama natin tatahakin ang maunlad na landas tungo sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po muli at mabuhay po tayong lahat. Salamat po, Punong Barangay. So talaga na, ngayon siya talaga. Walang tumanaw talaga. At tawid kibo. Sama-sama. Para sa ating ikalawang part po ng programa, Barangay Assembly Block Day papalit po tayo. So, ang state of the barangay address po, para sa State of the Nation of the Barangay, so ito po yung ulat po ni Punong Barangay tungkol sa ating barangay po ngayon. So, ulit, palapakan ulit natin ating bigay yung Punong Barangay. Dahil na po ako natanda kung anong State of Barangay address ko. Ang sasabihin ko na po kung ano ang mga naginito ko at hindi ko po pa. Ito po, ngunyan po, ano na po ang na-implement ni Punong Barangay ang first semester. Kung kang January hanggang kang June, pag-abot sa mga proyekto ng barangay. Yaw po dyan itong truck shoulder sa pagitan kang Tuna 5 at Tuna 6, iling man sa na po nindo na natibo kan sa inyong Punong Barangay. Ito pong widening ha Tuna 5, alit ni Gagawan Aban, pasiring ni Ali-alis, yan po, natapos na. Ano pa na po? Ang mga ilo pagpapaga, pagpundi, yaong pa po, yaong si Gagawan Aban, may iba pang kagawad na kaibahan, sinisiguro po na malinaw ang sa inyong pagbiling na may kurente. Pag-abot po sa implementasyon niyan, sa ongoing project, hiling po nindo na nakatindog na day palang tapos ang tanod out po. Kan mga tanod na, kanahiling po kang barangay council sa pamumuno ko na nag-aagnas na ang siminto. Habo na maglaog ang mga tanod. Kaya sabi ko sa council, tabangan nindo ako na mapatindog ta ang tanod outpost sa hilap ng kantanod. Iyo sana ang nauhuri, magayo ng barangay hall.
magayo lang titir, magayo lang tintir. Tanod na sana po. Kaya mahiling po nindo yan, duwang palapag yan. Uga po yan tiri sa baba, may tiri sa taas. Iyo po ano, hiling nindo walang tao. Mayo po diyang budget ang kusina. Pero po, maurag ang kapitan nindo. Sabi ko, dapat may kusina. May additional pang CR. Bahala na ako kung paano kong ginubuhon. Ano po? Para po sa itong karaman yan. Ang may budget lang po kayan, duwang iskalon, mayong CR, mayong kusina, alagad tinubuhan tayong paagi. Tapos po, hugwa kami ipaparepair duman na CR ng barangay sa Zona 2. Hugwa po itong budget na 50,000. Alagad na naaramin ni itong kataig na harong, kataig din CR. Ito pa lang, nilabot ang puso ng barangay. Iyan po ang report na nakaabot sa kuya mo niyan. Kaya iyan po ang aaramong ng barangay. Kaya niya po nabibisita. Ito po. Alat lang po muna. At ano may record ako din ito na yun. Ngunit po, gusto ko pong taabuaning pansin ang pasi-ordin ng barangay, lalo na pag may activity. Gaya po kamo, kamag-anak kamo, maghinanakit ng kabag-anak ta, tigluwas kang tanod, tigluwas kang punong barangay, lalo na kung yaon yan sa activity ng barangay. Na ang tao, nakahagad din tabang sa mga tao, nanganing magpapulong income ang barangay, lalo ng pastoral, na mararaot sana, ning huli tada ininda aram ng sadiri, kanakainom ng maray. Pag iniluwas po yan, ang gusto kang barangay official, dayan makulugan sa laog. Kamararambulan po yung grupo na yan, dapat may mahalig dyan, kangani siyang makulugan. Pandua, kahirap si kapitan, tayo ang taga-ayos. Pantulo, nakakahirap ang magurang, tayo man sana ang masalo kang bayadan. Yan po ang katunayan, nakakahirap ang magurang. Kaya po sa mga akit dyan, isipon ng gabos, ang alak, ilaog sa tulak, yan po ang sakuyang dapat dimuhon. Pag may kumusyon, may kariribukan, barangay official ang mauna sa inyong mahali dyan sa area. Iluluwas ka mo. Mala po ngalit ka nangyari. May kinakaulay lang akong tao, may sarot na naman na nagtira. Oto. May reklamo sa barangay. Kaya kung baga nagkaram na ako ng sarong maagahon. Pag may nagribok pa, pondo ang baylihan. Tunto ko na nagribok. Maliwanago na po, mayo nagpasali. Tama kakadugman siya. Kaya po sa palang itong dibuhon. Nakita mismo bantayan tao nagpapasali. Mayong ribok. May pondo ang pastoral dakula. Sa panunungkulan ko po, gusto ko mapunan kundi man matapos ang pastoral na ang chapel na istara ni Senyor San Rafael. Sa iyo na po ba mo yan nawawalat? Disalign. Maging matibay lang po. Di man matapos sa panunungkulan ko. Alagad pinugnan. Iyo po. Maray po baga ito nag-uurululay kita. Naiintindihan ang bawat karo. Kung ano ang gusto ko, aram ko, gusto mang kang kadaklan. Ka ako ang pigtiwalaan ninyo. Saro ko pong iatapik ang kalinigan po sa barangay. Pagtangod na po, kita na po ang maglinig. Gibunta na po ito para sa kalinigan ng barangay. Hindi na po kita maghalat. Tangod ko, ay hindi lang kabang ang kalsada ang linigan ko. Idamay ka na po, tabaga itong katampad nindo. Linigan man na. Tabangan po nindo kami. Daimi talaga kaya gabo.
Ugal pong programa ang barangay, halina at magtanim ng prutas at gulay, o tinatawag na hapag. Ugwa na po kaming nahanap. Tigbisita na po, tiglinigan mi. Ang mga punla na lang po ang mayo. Ngunyan po tuba ko, nagsulok-sulok po tako, basa po ang irarong dahil minatapos na hiti. Ang dakulong po nagtubo, duot ulit. Arong na po kanan langkaw, 3 pulgada. Maga na naman po kami sa inyong tabang. Asin po, sana tarabang pulit kita. Padagos man po ang report ng barangay sa hinahagat ng DILG. Ito po palang clearing operation po, padagos. Hindi na po kamo mag-imuning harong na konkreto na isasagad sa kalsada. Talagigpitan po, gaba po yan, sayang nga sa inyong kwarta. Pag abot po sa droga, dahil po nagpupundo ang gobyerno, laging paalala, sana po, kung may mga kamag-anak kita, papundoon ka na yan. Ining problema po sa droga, buong mundo, buong Pilipinas ini. Kita po ang makakapundo sa mga paratyukubot na yan. Kung pamilya ka, lantadon ka ng pagsabihan, sa paagay kang information dissemination sa mga tao, mapundo ka yan. Garo po, ngunyan lang po ako halabang nagtaramano. Payunsin na po kamo. Kung asaro-saroong ko, 2 oras ako. Mabalik na lang po ako at siyang kung may nilingawan ako. Salamat pong maray. Una pong pasalamat sa pastoral na talagang grabe ang panggal. Halos mag-aga na po nag-open dito ang pastoral. Diktiras. Kaya po nakadamot. Kato pong mag-aalauna na. Sabi ko pa, open mo na yung mali, kahirap ng kampipira dyan na nasa lumuan. Inopen mo na po. Bago may karambula. Sa mga tanod, pirmi ako nalilingaw sa inyo, salamat na maray. Champion pa rin ka mukhang sa fighting. Nagdaw ka bo ng unra sa barangay San Rapay. Salamat. Sa iba ko pong nalingawan, mabiltada na sana ako. Salamat po. Maraming salamat po, Punong Barangay. So punta na po tayo sa ating financial report po ng ating Ingat Yaman po na si Roslyn Maglaki po para sa iulat po natin ang kung magkano na po ang pera ng barangay at saan na po napunta. Maray na hapon po, So, may pa po ako ng materials kasi po, ang totoo po niyan, hindi pa po kami tapos sa mga implementing project. May mga babayadan pa po kami. Kung sumagi po na ako, hindi pa man mga bayad. So, baka po next year pag nag-budgeting po, So, ano na po ba ang ng barangay? So, nakapag-purchase na po tayo ng office supplies, nakapag-fidelity band na po kami ni Cap. Nag-purchase na din po ako ng uniform ng barangay, kaya lang din nag-abot ng fiesta. So, halat na lang po ito yun. Tapos po, electrical supplies, mabayad na po kami. Buong po yan, buong barangay, Tapos po, purchase of laptop na po. Nakapag-purchase na po tayong laptop na ginagamit ko, nakapag-transfer na po tayo ng budget kay SK noong August po. Tapos po, nakapag-purchase na din po tayo ng medicine, saka medical equipment po, requested po ni Committee of Health po, si Kagawad Buknoy po, si Donald Ducay. And then po, inaasikaso na din po si repair and maintenance po ni toilet niya sa Zone 2. May inaasikaso lang po dyan si Cap, pero may konting problema lang po. Pero, paano na din po, may papel na po yan. Tapos po si construction of outpost po, okay na din po yan. Inaasikaso niya na yung ang patrabaho. Inaasikaso ko na din po ang papel kayan. Kaya dahil nga po sa panahon, nadidelay ang patrabaho, And then po, nag-purchase na din po ako ng mga gagamito sa rescue operation. Dahil nga po sa gitna
ang budget, ang mapupurchase lang po natin ay whistle, raincoat, tsaka po heavy flashlight. So, nagtaon na din po si accounting ng budget for 2020. Sa tabi po ang amount po ay 5,107,215 po. So, ang tinaas po ng irat ang ulan 2026 ay 500,000 po. So, hindi pa po kami hindi pa po ang barangay official nagbabudgeting kasi nga po, sakto man nag-abot si budget nagpipiesta po. So, preparation po kami sa fiesta. Baka una pong November, makapag-budgeting na po kami. And then po, itong savings for 2025 po, waiting pa din po kami kasi nag-audit po kaya ang COA sa mga barangay, kaya po nalilate ang sarapal. Kasi po, inirirot po ang mga for audit. Kaya po ang barangay, di man pang-audit ka na kaluyan po. So baka mga second week of November po ang savings na for 2026. Tapos po, electrical bill expense po. Pero man po tayo nagbabayad dyan. Sa BIR, ma'am po, okay man tayo dyan. Hindi po kita nagpapapenalty. Tapos po, kada ako din ako binigay po may mga bagong trabaho po, mga bagong dagdag pong trabaho sa mga barangay. Kaya inaasikaso ko din po ito. So, ito man lang po. So, baka next year po kita may materials na kita makakapag na ako. Basta kumpleto na po. Kasi talaga, hindi pa man masyado bayad ay. Tapos, di ba nakakabudgeting? Kaya di mo na pa ako next year na lang po. So, yun man lang po. Tapos po, ang mga deposit, OR po, nadideposit naman po on time. Nasa bangko ma po. Tapos na nagluwas sa kwarta sa barangay, dinideposit ko ma po. Tapos kung ano magkapot ng kwarta na yan, marayaw niya sa bangko. Yun man lamang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ingat Yaman, Treasurer Pem Maglaki. So, linawin ko lang po, yung bago nating budget for 2026, 5.1 million something. So, ang project po dyan is 20% lang po. So, sa mga project ng akala nyo po, yung 5.1 million gagamitin sa lahat ng project, hindi po. Yan po, paglilinaw lang po, 20% lang po para sa development fund po. Yung pagpapagawa ng kung anong igagawa dito, pero hindi po ibibili lahat. So, yan po lahat po, naka-itemize na po lahat yan. Baka isipin kasi yung 5.1 million pwedeng gastusin sa lahat. So, hindi po. 20% lang po ang pwede nating gastusin to. So, maputol ko lang po. So, ngayon po, araw po, bibigyan po natin ng recognition po ang ating mga tanod po. So sila po sumali po sa nakaraan pong firefighting competition po sa Ragay. Kung saan po, lahat po ng barangay kasali po. Sa Sinuwerte naman po at overall champion po ang Barangay San Rafael po. Maraming salamat po sa ating mga tanod sa pangunguna po ni Chief Tanod. So, tatawagin ko po muna si Punong Barangay Rosera Marquez para ibigay po ang mga certificate po. At si Kagawad Maliksi po para sa pagbigay po ng recognition po. Opo, dalag po ng official. Pwede na po. Kayo na po. So, tinatawagan ko po si Rodel Harmy po. Ha? Mayo. Wala po si Teodoro Gruta po. Palakpak naman po dyan. Si Elmer Hapon. Sabay-sabay na. Isa na lang. Eduardo P. Torres po. So, isang karangalan po binigay po sa Barangay San Rafael po.
Si Florencio Editores po. Daniel Galicia. Alberto Escariaga. Rolando Barlizo. Si Edward Jan Cortez. At ang kauli-uli po natin, si Chief Tanod Rodrigo G. Nate. So sa lahat po ng tanod po, pwede na po rin mag-picture taking po tayo. Ay, malis na. Ay, kinuha na yung trophy. Sali ka, kinuha na yung trophy, ah. Yan na. Dali na po tayo. Pagtapos ito, tuloy-tuloy ng mga gawad. Pagkikit mo naman salita nyo. Kinuha pa po ang trophy. Ayan po ka, para ano. Salamat po sa ating mga tanod. So, walang sawang pagtulong po sa atin. Umulat umaraw, nandiyan po yan. Naasahan po natin yan. So, patuloy na po tayo. Para sa una po, maglalad po ng mga committee na hawak po nila, mga accomplishment po nila sa nagawa tong taon na ito. Unahin na po natin ang Committee on Family and Children's Affairs, walang iba. Sa BAUSI po, sa BCPC, sa PWD at Senior Citizen po, walang iba po si Kagawad Yolanda M. Dugay. Hello po. Magandang hapon po sa inyo, boss. Lalong-lalo po sa punong barangay, Rosler Abangke, sa mga kairibahan ko po na barangay official, sa mga yaong po ligdi na nag-attend
po ng second assembly po. Kuya pong aldaw na ini. Salamat po, maski po nga ni Mauran. Diyan po kita na nagsusuporta po sa katuya pong assembly. Lalong-lalo na po sa mga tanod po. Salamat, thank you po sa kamo po ang nag-champion. Bali po, ang sa kuya pong committee, iyo po ang bawsi po bago po ang senior citizen. Ang senior citizen po, digdi sa tuya pong barangay, nasa 183 na po. Ang day pa po dyan nagpipensyon, ano po? 92. Ang pensioner na po dyan, bali 91 na po. Si mga nagpipension po sa ito po nagpipension po sa bali 91 na po sinda. Centenarian po sa edad po ng 80 hanggang 100. First month po, 2 na po ang nakakuha. Ang second batch po, 3. Ganyan po ang bago naman pong ninda. Ang ilan po, mag-register na po kamo sa national po. Iba po kamo yung number po na RRN. Ganyan po, magparisto naman po kamo sa PhilHealth Yakap. Ang mga senior citizen lang po yan. Sakop po ang senior ID, PhilHealth ID, National ID, Voters ID. Ang nakakasakop ito sa ragay, iyo po ang sipokot. Iyo po ang harali. Libre po ang medical check-up, laboratory, ultrasound, and others. Sa mga senior citizen lang po yan. Halimbawa po, ang mga senior citizen, di naman po hinahangad na ma-hospital. Ang bawat saro po na senior citizen, igo po ng pondo na 20,000. Kung kamo po nakarinso sa PhilHealth Yakap. Ito po yan. Halimbawa po, nakarinso po kamo sa PhilHealth Yakap. Ipapahiling lang po ninyo, yan po, ipapahiling po kamo kayan. Ipapahiling lang po yan. Diba po sa naman yung hospital, yan po inaabot po na PhilHealth Yakap. Halimbawa po, nagbid po kamo ng 20,000, ay nagbid po kamo ng 5,000, iba pa po kamo ng 15,000, pero dahil po nito na matukuan. Ito po, pundo po yan sa mga senior citizen. Ang pang-apat po, iyo po ang birthday cash gift. Birthday po cash gift. First month po, nakakuha na po, bali 20 po, nakakuha kang birthday cash gift kang July, August. Second month po, birthday cash gift, 23 po, tinda. Makukuha po nila yan, nila po October 29. Yan po ang birthday cash gift. Makukuha po yan sa sa munisipyo. Kaya po, si mga nagsistay na po na mga senior citizen, mag-member na po kamo, dakoy po mo niyang benepisyo ang mga senior citizen. Kung dahil po kamo member, sayang man po. Nagpapasalamat po ako sa tuya pong Basket President na si Rotete Egli, sa mahigos pong Basket President sa senior citizen. Kunya ako po si Egdeo. Dako lang papasalamat ko sa iya siya po. Updated po siyang maray sa monthly. Tuwing sakit po ng bulan, siya po ang nagme-meeting sa Raday po. Iyo malang po yan. Hindi po ako makakalihayotan. Ito po na nilang. Ang sunod ko po committee, iyo po ang BAUSI. Violence against women and their children. Pinoprotektahan ng mga kababaihan ang saindang mga aki laban sa karahasan. Republic Act 9262. Ego po ining apat na pang-abuso. Alam na po nindo yan kung ano po itong apat na sakop po kang Republic Act
Act 9262. Ilang tatlo po bagay sa Toya sa Cortes. Republic Act 9262. Halimbawa po, ito po physically abuse. Tigparataraman po kamo sa Ilong Agong. Halimbawa, tigumuda po kamo dyan sa kalsada. Yan po ay labag po yan. Sako po yan kang Republic Act 9262. Laog po yan sa Bausi Law. Dahil po, nakulgan po kamo, maparataraman po kamo sa dyan, halimbawa po sa kalsada. Yan po ay emotional kansarong babae. Sisay po ang piling magsampa ng kaso sa Republic Act 9262. Mga babae sa indang mga akin na minor de edad na bakong akin ning babae pero naka-star po sa indang harong sa pangangalaga lindo. Halimbawa po, may akin po bagang naka-star po sa indong harong. Bako man po lindo itong akin. Pag ito po minaltrato lindo, pili po kamong makasuhan ng Republic Act 9262. Labag po yan sa Bausi Law. Balik po, ang ano po, ang reporting po kang Bausi po, iyo po ang quarterly. Na-report po ako sa MSWD, tapos po sa JLG. Ano po yan, quarterly po ang report sa yan. Pasalamat po kita kung yan po January, February, March. Mayo man po kitang cases, hindi po sa Tuyang Barangay. Kaya okay po kita kang January, February, hanggang March po, Mayo po nangyari hindi po sa Tuyang Barangay na cases. Kaya po, si mga Bausi, kaya po, ang Bausi sa Ilong, nagpapagirundong sa mga kababaihan na sana po, tawan na po, pangalagaan na po ang sa Toya pong agong na babae na dito po sila pagpulgan, tayo po, karapatan po nila magreklamo sa Bausi po. Inot po sa Toya pong barangay. Pag iyan po nakulgan nindo, iyan po, maano po yan, pwede po kamong kasuhan sa sa DSWD po. Kaya po, salamat po sa Indogabos. Yan lang po sa bako man lang po ako mataram pag ako po sa puno naman na pati ang oran. Salamat po. Salamat po, Kagawad Landa. So, madagdag ko lang din po. So, ang munisipyo po, ang Sangguniang Bayan po ng Ragay po ay nagpasa po sila ng ordinansa regarding po sa senior citizen. So, lahat po ng kukuha ng mga certificate, barangay clearance at kahit anong certificate ay ililibre na po. Lahat ng certificate po. Kaya lang, i-adapt lang po namin yon ng ordinansa po galing po sa Sanggunian. So, baka by 2026 po, baka naaprubahan na nila, may ilabas na nila po yung draft, at least makakuha na po ng, libre na po ang makakuha ng mga papeles sa loob po ng barangay. Masunod po natin po ang Committee po on Agriculture and Aquatics. Walang iba po, kundi si Kagawad Jose Boro. Maray na po sa Indogabos, sa mga tanod at saka sa mga kaibanan kong council, lalo na po kay Kapitan, saka kay Iski. At ang sa kuya pong inot na ito pong hanap buhay ito sa dagat. Medyo po, mamati ko po, medyo masakit-sakit. Pero po, ang sinasabi ko lang po sa Indo, kamo may mga baruto, magpa-restro. Ang alam ko po, may paabot naman po akong fuel subsidy. Ngunyan po, pang duwa na siguro, o panduwa. Pero di pa man po nakakakuha sigurong 40 na tao na tinatawan ng gasolina. Di pa man ngunyan nakakakuha ng gasolina. Pero may mga ID na sinda, aaputan na lang sinda na magkuha na ng gasolina. At saka po, ito po nga ning sa Tuyang Seawall, kami,
na kami mga council, naghagad kami na para ipadagos nga ni po yan. Para maanuhan ang satuyang tabing dagat para ipinasa ko na po kay Miura. Tinataka na po. Halata lahat ng talaga po kung no rin. Tapos po ito sa zona ko po, sana tapat linis, yan? Tapat mo, linis mo. Yan lang po, pakiulay ko po sa Indo para magayon po sa tuyang zona, sa tuyang barangay. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat po, Kagawad Boro. At madagdag ko lang po sa sinabi ni Kagawad Boro. Sorry po. Nagpalit na po pala kita ng presidente sa Bipar Francis po. Mapamiting kami po ulit para ko po consistent ang presidente po anong apelyido kanina? Agustin. Yan po. Ilan po ito? Thank you po. Yung sa mga nag-iilado. Ay, ito po pala sa nag-iilado. Kay Ponta po talaga magbuwis po. Ako na po ang inot na inot. Mabuwis na po ako. Iyon lang po ito. Kakaipuanta na talaga po para magdagdag income baga sa tuyang bayan. Iyo po. Ay, ito pala po sa mga player ko. Congrats po. Nag-champion. At saka sa Interbarangay, Interzone. Siguro sa Pasko na lang ako sa Indo. Rugado ako ngunyan. Kalinturado pa nga ni. Sige po, maraming salamat. Maraming salamat po, Kagawad Boro. Masunod po natin ang Committee on Infrastructure, Committee on Transportation, and infra and yung sa gamit po sa barangay properties po, walang iba po kundi si ating Kagawad po, Monico R. Abad. Salamat, Mr. Ronsin. Hinag po sa satuyang punong barangay, sa mga kaibahan ko sa council, sa mga magurang na yaonig sa mga tanod, sa pastoral council, sa mga kabataan, Diyos maray na hapon po sa Indugabus. Siguro po, una naman kita sa Panduang Asembleya para po i-report ang mga accomplishment ating komitiba. Sa transportation man po, yaon po ang sa indong lingkod, lalo na po pag may mga maraot na panahon. Ako po, permit po tulos, nagsasabi sa satuyang mga paralawon, alagad, day tamang po mapugulan, taara maninda, na ang satuyang lugar, pagharayo ang bagyo, nakakaralawad pamansinda. Saro pa po, kung day ko po palawo doon, baka maghagad sa ko, ning pangsap na may akong maitao. Maray po kung panlugaw, sa kadakulan makakatao. Sa transportation man po, siguro po, sa panginginot kan sa tuyang kapitan, nahiling man na po nindo, sa paikot-ikot iti sa to, ayos malabaga ang sa tuyang mga kaipuhan sa barangay,
siyempre po, ang komite o ang infra po, sa gabos pong proyekto, ang punong barangay, sa panginginot po niya, kaya rin ba ang kaming council, kung ano man po ang mga patrabaho kan sa tuyang kapitan, siguro minsan mahilig din kami dyan. Kasi mahiling ako dyan kasi nagtatabang man po ako ni udok sa buot ko bilang komite ko po ang infra. Ayaw ba dyan pong sildo? Barangay property po, medyo talaga po ulit-ulit ko pong pinapakiulay sa mga gamit, mga tukawan kan sa tuya pong barangay na kung sisay man po sa satuya na hindi na igwa ikusa ka na pong iuli sa satuyang barangay tanganig magamit man kang may mga okasyon kang kapwa ta barangay takang nakaagi pong nag-ikot po kami mga council may na-recover man na po kami alagad dakulaong po ang kulang kan satuyang tukawan sa dati po ang tukawan ta sobra yan 200 kulang-kulang 300 as pangguri po yung 135 na lang po inda pong unyan nagpista na naman kung nabawasan pero po igawa yan si Iski si Iski po may na-process manabagan kami isa lang today sa isa lang nila si mga ilaw ta po narabi na po nga ni subago ni Kap siguro iba po akong dahil na hanggang pista ta sa grabe po ning trabaho halot po sarong simana kami bako lang na halos inaabot ng diklom magtrabaho para sa satuyang preparasyon sa satuyang barangay pista. Ilang po yan asing Diyos maray na hapon po sa Indogabo. Maraming salamat po Kagawad Monico Aban. So may dagdag ko lang din po kay Kagawad. Sa project po by 2026 po, ang project po din po ng barangay po sa susunod po ay ang road widening po sa Zone 4 at additional street light po sa atin. Yun po, idadagdagan po mga street light po, gagawin na po ng poste, yung mga nakasabit-sabit lang po. Lalagyan na po yun ng poste, permanenting posting na po. So dagdagan po natin ng yung masunod na lang iba po kung ibang project po. So, ang masunod po natin pagpaumanhin nyo po yung nangyari po kay Kagawad Nerelon Dadulia. So nagkaroon po siya ng konting karamdaman. Pero ngayon po medyo okay na po siya, nakaka-recover na po. So isama po natin sa panalangin po ang madali ang pag-recover po ng ating Kagawad. So na-miss po natin si Kagawad sa pag-aayos ng mga, lalo na tong piyesta. Sabi nga niya, nami-miss niya po ang paggawa po rito ng piyestahan. Dahil siya po, kasama po ni SK ang gumagawa po dito, kasama po ng ibang kabataan ang gumagawa ng piyestahan. Ngayon po, ang pastoral po ang gumawa po nito. Kaya maraming salamat po sa pagtulong niyo po kay Kagawad. At pagtulong po ng kagapatid niya si Ruel sa lagay ng mga bandirita sa Zone 4. So si Pisan Ruel po ang nagtabang po sa atin, kapalit po ni Kagawad Nerelon po. Siya po nagtulong po na magkabit po ng mga banderita sa nagpintura po sa mga kalsada po. Salamat din po kay Pisan Ruel sa paghakot po ng mga upuan. So maraming salamat po. Hindi na nga po siya tumanggap ng bayad. Kaya nagpapasalamat po kami. So, masunod na po tayo. Ang sunod mo lang iba po, kundi ang committee po na Appropriation Committee on Health and Sanitation at Committee on Religious Affairs po. Walang iba po. Si Kagawad Jonard Dukay po. Hello po. Inot po pagbati sa tuyang
Kapitan, kay Cap Rosler, sa sakuyang mga pag-iriba sa konseyo, sa mga kagawad, kay SK. Pagbati din sa tuyang mga barangay tanod, sa mga PL, ang 4Ps, sa member kang health center, sa mga 4Ps, pastoral council, sa mga bisita, tapos sa mga kabataan na yaong idiyo. Diyos maray na hapon po sa inyong gabos. Iyo po ini ang panduwang asembliya ngunya na taon. Garo nakaka-nervyos na naman po baga. Pero sabi ko man nga po kayan, dahil man nakakasupog na mag-report sa Indo ta sa Indo pong lingkod dahil man nagpabaya sa sayang trabaho. Ano po? Inod ko pong i-report naning sa sa appropriation. Si mga project po ngunya na taon, ang project po ngunya na taon halos man lang ito yung man lang po. Dakula kaya yan yung barangay Tanod Outpost. Nagbabudget po yan nasa 900k. Ongoing na po. Kadikita lang baka 1 month tapos na po yan. Tapos ini yung sa repair kang sa public CRD yung sa Zone 2. Okay na po ang papel. Pagkatapos kaya baka ito na din ang isunod. Tapos si medicine po, si bulong, tapos medical equipments, okay na po, na-purchase mo na. Siguro nga po, si bulong ngunyan, pero ubos na nga po, mayo na nga po si bulong. Ang budget man lang po kaya sa bulong ay 20k man lang. Sa kadakulan po, kang aki, senior citizen, tapos yung mga nagkakahilang, kalintura, mga ubo na yan, halos nahagad na po. Ang pagtao po kang bulong, dahil man po yan pinipili, kaso talagang pagminsan po kayo, ugang nagrarani na, tapos mahagad ning arugang sa gurang pagbaga, yung lusartan, o kaya ang pang-maintenance sa headland, mayo na po, limitado lang po ang budget. Halos naubos na po. Ang sa kalintura kang aki, pipira man lang po, garo ang paracetamol kaya, na lang, pag may kalintura, nasa garo 20 lang. Ang antibiotic, amoxicillin, halos pipira din lang po. Kaya mahagad po ako ng sa council na madagdagan din ang budget para madagdagan ang pambakal ng bulong para dakol-dakol ang makinabang. Tapos po ang office supplies po okay na din po, na-purchase na din. Iwan lang po ito ang ko sa Committee on Appropriation. Tapos ang sunod po, ang sa health po, nabanggit ko na din po itong sa bulong. Tapos may bago na po kitang midwife ngunyan, si Ma'am midwife po si Ma'am Rick Rice Tukay. Po yan, hali po yan sa DOH. Kung mayo na po si Ma'am Brits, nakalipat na po. Pero hindi pong nagpalit sa iya, ayos man po, mabuot man yan. Kaya, kung halimbawa may kayo po ang kamo, si dati po na schedule Linda sa check-up ng 4Ps, si Sabados, dati man lang sana po, lema po nagbago. Ang sunod ko pong report, ining sa Pastoral Council. Nagpapasalamat po ako, inot na inot sa suporta kang Barangay Council, sa panginginot po ni Kapitan, sa SK Council, tapos sa Barangay Tanod, sa pag-maintainer po kang Peace and Order, kay dating kagawad Mary Andrio na halos din sa pagtabang sa muya. Sa kay Kuya Ruel na halos pag paghakot mo ning tukawan, tigtataan ko din siya ning kwarta, kasi sabi niya, tabang na lang si kagawan doon po. Dahil mananganin siya pangunyan, may mati pa. Sa Tanod, na nag-iba din sa kuya, sa mga nagtarabang pagkabit kang banderitas, sa mga sa mga bandera, salamat pong maray. Ang kinita po kang sa Grand Auditorium Duambanggi po ay inabot po yan ng nasa na po ini sa total na binawas minigdiyo si Binayan sa
sound system na 30,000. Ang total po na kinita kayan, 107,234. Iyan po yan si kinita. Binawas mi po si gastos itong sa mga decoration, si pigbakal mi po kang iyang charol, tapos si paghawling, kang si pang-snack, tapos si tig-ano po pang-snack pagtrabaho, mga materialis din, si pang-design, pati si sa simbahan. Inabot po yan ng 5,328, kaya ang natada po ay 101,906. Duman po sa 101,906, ang percentage po duman na bawas ay 30%. Ang 20% po duman para sa barangay council na nagkakahalaga po ng 20,180. Ito pong 20,180 po na ito, mapapaduman po ito sa council, dahil po ito para bangaon kang barangay council. Ituyo po, ano mo po ituyo, arugang sa pag grabe na po ang doot, binabakan mo po yung demolition, tapos pag araw po kayo may mga bisita, ginagastusan mi po yan. Abo may man pong mapasupog kami sa mga bisita na pag may tao dyan, alangan man paanuhon mo lang yan yung tapos mahali na, nakakasupog man po. Ang kasusupgan kang barangay council, bako malang sa muya, pati na din sa barangay San Rafael, nasabi yan, ganun baga ngaya, dahil man lang kita welcome dito sa indang barangay. Sa rupa po, ini pong sa tricycle ta din, mayo pa po kita kaya dyan yung budget, kaya araw kang sa pag-maintain kang sa langis, sa kadena, sa gulong, dyan din po kami nagbabawas. Dahil na po kami nag-aano kang sa budget pa kang sa barangay, kaya man shoulder, may nakukuhaan man kami, dyan na lang yan napapaduman. Ano po, sa araw ka din sa pagrilinig, may di sa hapag, si tigpa-snack ni po dyan, duman minalong kinuha. Basta miski ano pa po, miski ano pa man ano, pag may budget po ang barangay, ano lang po yan, titipon mi lang yan para kung halimbawa may babakalon para sa improvement ng barangay, kaya mi man lang i-shoulder, kami na po ang na-shoulder kaya, then na po kami nabawas po sa budget. Ano po? Ang 10% man po, ano yun 10,000 plus po, si 10% po, tigtaw mi man po yan sa tanod. Bilang ano din, bilang dagdag din sa pondo ninda, kung halimbawa man may paggagastusin sinda, lalo pataarog ka yan, magkakakuha na sinda ng barangay tanod outpost, may mga gamit sinda dyan, nababarakalon. May panggastos sa sinda, magagamito na sinda, dahil na sinda maano pa sa barangay. Kung halimbawa maabot ang Christmas party, may gagastusin na din sinda, dahil na sinda maararambagan pa. Ano po? Kaya ang natada po sa Pastoral Council ay 71,335. Iniyo pong tada na iniyo, idadagdag mi po yan duman sa nainot na naka-time deposit sa bangko. Uga na po kita ng naka-deposit na 201,000. Nasa bangko na po yan ng Producers Bank. Kung ano po, ini pong 71,000, mapanibago po kaming account, ipapangaran na po sa Pastoral Council kang San Rafael. Ito yung pong nainot na 201, nakapangaran pa po yan sa BPCR, tapos sa treasurer ka na si CHLB. Kaya pag ano po ka to, 6 months man lang po kayan bago January, pwede na ito ulit renewon, ipapaano minagin po ito, maipangaran na sa Pastoral Council para mag-combine na. Katong nagplano kami para sa Grand Auditorium gani, may naghahapot na ano ngaya kada na lang ngaya may pabayli, permi na lang sinasabi nindo sa pastoral, mayo maning improvement ang simbahan. Ano po kaya, dahil man pwede po na ipagaba tulos ang simbahan, ning ang halaga kang kulang. Kung ipapagaba ta po yan ng gurano lang halaga, 200,000, kulang pong maray. Kaya ang naghahagad po kami ng tabang, ng suporta po baga, sa pangingagain ni Kap, nagsabi nga niya, hanggat yaon ako, ang kikitawan sa auditorium, itatao ko yan sa Pastoral Council. Kaya ngunyan po, ini yung pag itig-ad mo ini yung duman, nasa na siya, 272,000. Siguro mga kaipuhan mi pa ning
mga 200 plus pa para maipaguba yan tapos mapaayos ng simbahan. Ano po, dikit na ano lang po, mahagad lang kami ng pasensya, dahil po talaga kaya basta-basta ang pagpapaayos ng simbahan. Ano po, sana po, dahil kami magsawa na magtabang sa Pastoral Council para maipatindog dali na sa itong simbahan. Sana po, mapaganda na po ang sa tuyang simbahan yan. Ano po? Thank you po. Thank you. Maray na hapon po sa Gabos. Karagdagan lang po sa sinabi ni Kagawad Book. Ano po? Sa taon po, ako pa ang kapitan. Ano po? Pastoral na naman po ang makapot. Kaulay ko na po ang barangay council. Ano po? Yan po baka pangako ko sa Indo kang nakaagi pa. Tapos po ang mga tanod, upa po silang 10%. Pinaulay ko na po si Hippie kang nakaaging simana pa. Kung sakali, naugwa ka mo, magbakal ka mo ng gamit, kamasakit man, may kusina kamong gamit. Kala nga magkakawi ka mo dyan, maito man naniro. Bakal ka mong siling. Chief, ayos na dyan papag-ulay tano. Tapos man po ang 20%, gumag pala ngayon ang barangay 20%. Dakulong po kami ginagasusan. Alagad man po kung may sobra, aram po ang barangay council. Makurintribusyon naman po kami para sa December. Gusto mo po sa December, mga pitchages ng December, may baylihan, asin may pagkakan. Ano po? Dahil po kamo sa muya maghinala, huwag pa lang asin ng pampulsa, Mayo po, ibabalik kang barangay council kung ano man ang halin sa pastoral na sa muyang piggastusan. Ang sobra po dyan, dadagdagan mi pa. Para gabos po kita maging maugma. Salamat pong maray. Maraming salamat po. So narinig niyo po yun kay Kapitan. Talagang hindi titigil po ang ating punong barangay para hindi magawa po ang ating chapel. Ang masunod na po natin ngayon ay walang iba ang Committee po on Weight on Means and Committee on Ethics. Walang iba po kundi Kagawad Charlene H. Diaz. Salamat. Sa tuya pong punong barangay Rosler Abarquez, sa mga kairiba ko pong kagawad, SK Chairman Finn, Barangay Tanod, mga senior citizen na kapariho ko, sa Pastoral Council, sa Indo po Gabos na yaon digdi, maray na hapon po sa Indo Gabos. Nagpapasalamat po kami, miski nga ni araw kayo ng panahon, mauran, yaon po kita hindi para magdango kami barangay assembly niya na October. Bali, ang sa Indo man pong lingkod, yaon man po sa pag-antabay, kung ano man po ang mga kasibutan, nag-a-assist man po ako, kapareho kang nakaaging medical mission kang kaperte. Kairiba ko po dyan ang BNS, saka ang DSW. Kang, nagparabos man po ako sa Zone 6, kaya nga ni, mauranong nga ni, dahil man masyadong nalinig sa panggilid kap, marita nakatabang itong demolition. Miski nga ni, dahil kami nakakatabang ni Mading Landa, okay man lang garo sa kairibami, mabawi na lang kami, mga kairibami sa konseho, ha? Kasi siya na. Salamat sa Indo. Miski nga ni pagrabos dumanta, pirang kagawad ang nasasakupan ko. Sinda na nga ni ang nagpurotol ka mga kahoy. Salamat na maray sa Indo. Saka si Kagawad Aban. Salamat wad sa Indong pagtabang sa Zone 6. Bali, kang September ka tumaplubial man po, yaon man sa Indong lingkod, nagtabang man magkuskus duman sa dahil man po nindo isipo na miski ibaan sa kuyang pananampalataya, pero yaon man po ako sa pag-anduyog kang kasibutan kang barangay. Dahil man po ako nagkukontra. Kanya-kanya man baga po kita. Karapatan daw po ito bilang tao. Dali, kang October 6, nakakamundo po na duwang aldaw na palan, may nawawarang teenager igdi sa barangay ta. Dahil man nagrani kay Kagawad Landa, tas iya ito committee. Bali miski dahil ko man nga ni committee, tang concern man kita taga barangay ta. Nagtabang man ako paghanap sa iya. Nasumpungan mi sa
RBJ sa sa Banwaan. Maray man ta madulag ko ta na kinaputan ko tulos na nahiling itong kamag-anak niya, habo na daw niya mag-iba. Pati nga na itong barkada niya, iniba mina para mag-iba itong aki na hibi na, sabi pati, garo na gurang. Sabi, tiya, nakapag-desisyon na po ako, ayaw ko na po sa kanila. Sabi ko, wag, 13 years old ka pa lang, Ning. Malaki pa ang mo sa mga kamag-anak mo. Tapos itong barkada niya, medyo masasabi tang bad influence. Kaya sa mga magurang na yaon digdi, bantayan ta pong maray. Tutok talagang bantay, lalo na mga babae, mga kababaihan ayan ta. Sabi nga ni, pag sinabi mo lang ay kung sila ang barkada mo, aram ko na kung ano ka. Kung ano daw ang barkada, ito man din siya. Kaya masasabi tang bad influence itong barkada niya, 13 years old, may kalib-in na. Mayo kaya digdi ang magurang niya nasa abroad. Kaya ito, saro man nga ning masasabi tang pasaway. Maray tamayong kwarta itong aki. Malaggan ako ta padait. Ay naamay-amay man kami. Sabi, salamat po. Sabi niya, yaon dyan mo niya, nagkaklase man. Kaya lang pagminsan, pag nasumpungan itong mga barkada, taday man baga imposible. Pag nag-chat lang, magdigdi ka sa simenteryo, tayaong kami digdi. Yaon na naman daag duman sa simenteryo. Kaya, bantay talaga, bantay sarado siya. Yan lang nga, sabi ko kung nag-iinom na daw, nangigarilyo na nga ni, sabi ko talagang babantayan. Tapos kang October 13, may idimbahan man po akong si Mr. Mercado kang PSA. Nag-conduct siya ng interview sa mga parasira. Hinahapot niya kung sa araw ka ini, sa dakul ning dakop, kung pira ang nadadakop nindang sira. Nagsasabi man ang mga parasira, nasa 15 taong kap, tabi ito kap, nagpuon kami sa Zone 2, hanap ni ko ta si Morris, dahil naabutan, di dyan na lang kami sa Zone 2, Zone 3, Zone 5, Zone 6 and Zone 7. Maray ta dahil kami nagbalyo sa Zone 7, dyan mi na lang nasusumpungan sa Zone 5. Tapos sasabatan mi, ini-interview na niya. Nagpapasalamat siya dahil na kami nakaduman, dahil na nag-abalang maray ta. Naglipat na tuloy siya sa ibang barangay. Tapos pag mayo dang dakupon, kung pirang kilo daw, sabi nga ni ka mga paralaot na na-interview, kulang pa pong panira, lugi pa sa gasolina. Sabi niya ay iyo. Sabi ko, maray man sir, nakadigdi ka para na araman mo ang sitwasyon. Kaya pag may nagdidigdi pong gustong makipag-ulay sa tuya, interview, dahil po kita dahil kita magrirong kang tunay na sitwasyon, sabi nga ni. Sabihon ta ang totoo. Tapos po, katarabang man ko ako dinda, mag-gardening 2 days, miski nga ni iba ang pwersa kang lalaki, sa babae. Tabang man po kami sa pag-garden. Ito nga ni sabi ni Kap, turubo na ang duot, mangutro na naman kami ka to. Pero pag minsan, naday ni man naaraman ni kagawad landang trabaho ta, pasensya Kap, taday kami nakaka-attend. Pag may kalamidad man po, yaon man sa indong lingkod, nakaantabay man po sa evacuation center. Bali, yaon man po ako, nag-attend session, kasi nag-duty, nagre-record ka sa indong reklamo bilang tao. Diyos marahin na hapon po uli sa indong gabon. Maraming salamat po, Kagawad Diaz po. So, ang masunod po nating kagawad po ay ang kagawad po ng Committee on Peace and Order, Committee on Barangay Drug Abuse Council at Barangay Disaster Reduction Management po. Walang iba kundi ang ating butihing kagawad, Andres Maliksi po. Inod po, pagbati sa tuyang mahal na Patron San Rafael, sa mga senior citizen, mga magurang, solo parents, for peace, gabos po na organization, maray na hapon po sa inyo gabos. Sa panginginod po ni Chief, membro kang tanod, sa mahigos na serbisyo ka mga nakaagi, tagudyo niyan, usagkod pa man, padagos lang, kaya tayan.
sa kuya pong napakahigos na kapitan, Kap. Member po kang Sangguniang Barangay, Kagawad Landa, Kagawad Buro. Sa kuya pong partner na mahigos sa Kabus, Kagawad Aban, Kagawad Buk. Bago po kami ma-asimilya kita, nag-agi po kami kay Kagawad Lo, Kasarungal daw. May paabot po siyang mensahe sa to. Maghahagad lang po ng mabilisang solusyon sa iyang nararamdaman. Panalangin lang po ang sabi niya. Miski po umayo siya, yaon po ang sa iyang na magserbisyo. May representative po, yaon po si Padiruel. Pare, salamat sa di ka nagduwa-duwa na ang barangay ay suportahan. Salamat na maray. Ini po, sa Rukmanan, mahigos. Sabi mo nga ni, mas hindi kami maghiro. Pag siya naghiro, damay ang gabos. Kagawad Buk. Ini po, ang sa indo pong lingkod, tuluman lang po sa kuya. Tulong M, mabilis, maasahan, maliksi. Sa komite ko po, naghagad po akong dispensa. Dahil pa po, napipinturahan sila lagi katong ordinance ano po. Naubusan, para lagi po kaya duman sa ano. Sabi ka ni SK, may pintura. Sabi man ni Kap, kung magdidiskartehan mo, hanapan mo ng paagi. Kaya mo yan. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa mga nagdonor na nagtaon ng pintura. Si Busonto, salamat. Naka-live kami sa organization ni, sa trupa ni, Dauragon, ibang bansa, salamat. Sa member kang fraternities, may saro po na mabuot man, nagsuporta man po sa to. Chad, salamat na maray. Yan po. Ang ordinansa ta po, haloy ng pasa. Ano po? Dahil lang po, pupus pa itong mga dapat para mabasa ka mga tao, ang mga taga-ibang lugar. Pero po, pipintura may Kagawad Buk. Sobrang busy po kaya, bising maray. Pero po, gigibumi, tangarig, miski po, dahil kita, magsita, mabasa lang po ninda, mamimintinda na po ang pangkatahimikan sa Tuyang Barangay. Ano po, duman po sa environment po, ano po, sa kalinisan kasi itong barangay, duwa lang po baga ang sinasabi naman, nabubulok, saka di nabubulok. Ang priorita po, ang plastic lang, isako. May maakot po ng truck, tuwing Martes, Merkulis, ano? Martes. Kaya po nga sabi ko, suggestion ko po sa tuya, sa mga cleaner, plastic lang ang ilag sa sako. Kaya magpara lagi itong mga duot, pataba pa ni San Rafael. Malay mo, pag-abutin pa noon, halang ko sabi, tumataba. Dain na kita, babahaon. Ano po? Dain na tubigon, tama-taba na. Oni pa po, saro pa, sa mga magurang, ito pong mga kita ng minor de edad, kita na po ang magmintinar kayan. Sa oras ting mail sila, napunta. Nagsasain, sisay ang kaiba. Sisay ang perming barkada bagang tapat. Iiwas na po sa nakakaraot ning kinabukasan kan sa tuyang mga aki asin pamilya ang druga. Ano po? Kami po yaon dahil nagkulang, may paabot, may pasabi, gabos, ginigibumi. Kaya po, mga magurang, ako magurang din, ang hanggat ko saro lang, maanggot ng agong ko, dahil lang kamo na nasakupan ko. Salamat kong maray. Diyos mabalos sa inyo kaburi. Maraming salamat po. At ang panghuli po natin, walang iba po, ang kasi SK wala? So walang iba po ang ating masipag na si SK Pin Maglaki po. Thank you, Barangay Secretary. First of all po, binabati ko po kayo ng magandang hapon sa inyong lahat.
magalang na paggalang kay punong barangay Roseler H. Aberquez and to all barangay kagawad and also po sa kasamahan ko sa konseho sa SK Councils. So, ngayon po, ito po yung pagkakataon na kayo po ay binibigyan ng karapatan na magtanong kung ano po ba ang ginagawa ng Barangay Council at SK Council. Sa amin man pong mga ginagawa, hindi nyo po kami kailangan palakpakan kasi kami po talaga ay dapat nagtatrabaho dahil kami ay binigyan nyo ng mandato para sa San Rafael. So first of all po, ang accomplishment ng SK Council sa pangunguna po ni SK Fin Maglaki. Noong nakaraan pong taon, nilimit talaga namin yung budget na hindi magamit. Then akala ko po na this year is last year na namin and nabigyan po kami ng pagkakataon na kumbaga bonus ito sa amin. So, wag po kayong mag-alala, naka-loan na kami. Para panghanda sa So, last year po, uulitin ko na lilimitahan namin ang paggamit ng budget by the 2024. So, this year po, ginawa po namin na mailaan ito sa mga kailangan ng mga kabataan sa San Rafael po. So, hindi ko pa po ma-discuss lahat ng expenditure or lahat ng expenses ng council. Pero proud po ako na isabi ito sa inyo na sa 485,000, siguro po nasa 600,000 ang nagastos namin by this 2025. So last year po, 385, pero ang nagastos namin by the 2024 is nasa 730. Ganun po yung ginagawa namin na nakakapag-implement po kami ng project without using SK Fund. Na-discuss ko din po ito noong last February po. Nagkaroon kami ng sleeper project. More on 300 student po ang nabigyan ng aming proyekto. With this initiative po, nabigyan namin ng 300 na kabataan, mga 300 na tsinelas at nakapagpakain po kami ng 300 na kabataan with the help po Barangay Council po. Sila po ang aming katulong. Lagi po nating tatandaan na ang lahat po ng ginagawa namin nagiging possible po kung Barangay Council, SK Council at sa tulong po ng bawat isa sa inyo, ito po ay nagiging imposible. Hindi po namin ito magagawa kahit gaano man ho kami kagaling kung wala ang support ng Barangay San Rafael. Wala rin po kaming magandang outcome ng aming project po. So ngayon po, kung napapansin nyo po, yung paulit-ulit ko na nabebentahan ng tuyo. So ngayon po ulit may project po ulit kami na gusto namin na magkaroon ulit ng feeding program. Not just an ordinary feeding program, gusto namin ibang feeding, hindi lugaw, hindi itlog. Gusto po namin magpa-feeding na may kanin, may gulay, may isda, or kaya po karne. So as of now po, meron po kaming collection na 7,330 po sa pagtitinda namin ng tuyo, and nakatulong po ang aming proyekto sa ating mga local magtutuyo dahil dati po nakukuha lang na 60 ang sapsap, pero kami po kinukuha po namin 100 para nakakatulong din po sa local. And also po dahil sa pagkuha namin sa local, inaano namin sila na mag-register sa DTI kasi kapag naka-register po sila sa DTI, natutulungan po sila ng gobyerno ng local LGU. Totoo po yung sinabi ni Kagawad Jojo Buro na kapag po naka-registered po ang inyo, kunyari yung mga bangka, may mga subsidy po yan na nakukuha. So yun po. So ulitin ko po, sa tulong po ng SK Council sa pagbibenta namin ng tuyo, meron na po tayong collection na 7,330
330 at nakapag-provide po ito ng sealer and timbangan. So i-explain ko po by later kung ano po ang focus ng SK Council by the year 2026. Thank you po. So, and the second accomplishment po ng SK Council ay nakapag-purchase po kami ng actually, kulang pa ito yung dalawa, hindi kasi kumasya doon sa sasakyan. And by this end of November, this November, actually 17 po yan, pero 15 pa lang po yung table na nadi-deliver. And pakiusap ko po sa lahat ng may mga upuan sa kanilang bahay, kung po pwede po, ibalik po natin dahil yan naman po ay nahihiram naman po kapag kayo po ay may okasyon. Binabalik po yan kasi pagmamay-ari po yan ng barangay po. So yun po. So repainting of park and ito po, anong tawag, covered court. So with collaboration with City Coragay, ang covered court po, kung makikita nyo po, ay yan po ay collab sa kikipagtulungan po ng SK Council sa City Coragay na pinturahan po yan ng kalahati lang po ang nagagastos ng SK Councils po. Then pangalawa po, ang isang bagay na masasabi ko pong pinagmamalaki ng Barangay San Rafael, katuwang ang Barangay Council na hindi lang po sa Ragay, di naman sa buong First District. Pero masasabi ko po na itong project na ito, itong Kakanan sa Baybayon ay isa sa may malaking natulong po sa ating mga nanay na nagtitinda dahil nabigyan po sila ng panghulog sa card, pang-support sa kanilang mga anak. And hindi lang po ito after ng Fiesta Celebration. Kami po ay katuwang ang Barangay Council na sisikapin po ito ay tuloy-tuloy. Pero magpapahinga na muna po kami ng ilang araw. Mas papagandahin po natin yan para patuloy po na makilala ang Barangay San Rafael, hindi lang sa Ragay, kundi sa buong Camarines Sur or sa ano pa man pong bayan or municipal, anong tawag nga sa probinsya or sa city pa man po. Buong mundo, malaki na. Super laki na po noon. Lawak na pala. So, ito po yun isa sa pinangako ko noong 2024 na this year po na magkakaroon na ng SK Hall ang SK Council. Ngayon lang po ito 2025 with the help po of Barangay Councils po ulit. Hindi po namin magagamit or hindi kami magkakaroon ng opisina without the approval of Barangay Council headed by Kapitan Roseler H. Abarcas po. So ito po yung nilaanan namin ng 100,000 po. So yan pong SK Council na yan, ay SK Hall po na yan. Hindi po yan lahat tulad po nung pinto, pero sisikapin po namin na may magandang pinto, maayos na office, malinis na office. By next week po ata mag-start na po yung construction nito. Na-deliver na po yung mga materyales. Kung may time po kayo na pwede nyo pong bisitahin kasi matitibay po na gamit ang in-order namin dyan. So next po is the Fiesta Celebration 2025. So unang-una po gusto ko magpasalamat sa lahat ng tumulong, financial, moral. Alam ko man ho na hindi man nakapagbigay ng konting tulong by financial. Ang pagsuporta niyo po sa proyekto ng SK Council ay napakalaking bahagi nito para maging successful ang Fiesta Celebration 2025. Meron pa po tayong 2026 at yung mga balya sa kali po kasi nagka-problema kami sa financial dahil yung mga expenses po na 76,000 doon sa Kakanan sa Baybayon ay hindi po ganon ka-smooth na yung naging
operation noong nakaraang buwan po. So, ganun pa man, natutuwa po ako na kahit hindi na talaga makabalik lahat ng mga ginastos namin, basta nagkaroon po ng hanap buhay yung mga taga San Rafael na nanay, tatay natin, natutuwa na po ang aming pamilya dahil sa totoo lang po, ang gastos po dyan, kung tatanungin niyo po si ate, puro utang ko talaga yun kay ate. Actually, may utang pa ako dyan na 5,000. Pero kami naman po sa magkakapatid, support po kami. So, ito po, nakakagulat na ibalita ko ito sa inyo na ang expenses ng Piesta Celebration kasama na lahat ng price, lahat ng expenses po ay 87,000. Buti na lang naka-loan ako dahil ang solicitation lang po ay 69,000. Ang 18,000 ay shoulder na po ng SK. Shoulder na po. Actually, ang pledge ko lang last is 5,000. Pero nagulat ako na gano'n na pala kalaki. Pero ang gusto ko lang po, masaya kayo kasi yun naman po. Sabi, ang iniisip ko nga, matapos man yung term ko, at least naibigay ko po yung mga pangarap ko nung lumalaban pa lang ako as SK chairperson. Sana po, na-appreciate nyo yan. Hindi naman po kailangan na palakpakan nyo ako sa ganun pong event. Talagang trabaho ko yun na mapasaya po ang Barangay San Rafael. Sa tulong po ng Barangay Council, actually po, tumulong po ang Barangay Council, nagbigay po sila ng 10,000 additional, 4,000, so bali 14,000 po ang nabigay po. Di ko alam kung 4,000 kay Kape, pero ang sabi ni Ka 4,000 nyo, ay 4. Okay. Magkano nga? 4,500. O, sige na. 1,500. So, nasigil pa on the spot. So, ano lang po, ang mahalaga sa amin, masaya po kayo. Since yun naman yung pinangako talaga namin nung mga lumalaban pa kami. So, yun po. Ang Scholar ng Kabataan po is ongoing by the first week po ng November. May re-release na po ito. Magpapahinga lang po talaga kasi from 73 kilos parang naging 69 na ako dahil sa kabubuyat po. Dahil hindi talaga joke yung Piesta Celebration this year. Grabe yung puyat. Lahat po kami nagtrabaho kasama ang SK Council, Barangay Council, and uulitin ko po, ang successful ng Piesta Celebration ay hindi magiging matagumpay kung wala ang tulong ng bawat isa sa inyo. Hindi man po nakapagbigay lahat ng financial, pero ulitin ko na napakalaki ng tulong ang pagsuporta nyo sa amin para maging successful po ito. So, actually may 30 beneficiaries tayo ng Scholar ng Kabataan. So, yung mga anak nyo po, wala po itong politika. Lagi ko pong sasabihin sa inyo na wala pong politika dito. Lahat po ito sinabit, lahat nasabihan. Nakakalungkot nga lang po nung nagpa KK Assembly, almost 5 lang po yung nag-attend na college student. Eh nung nagbibigay na ng mga requirements, inabot na sila ng 30. So, ganun pa man, naiintindihan namin yung mga anak nyo po, na mga kabataan natin dito na may mga priority at nag-aaral po silang lahat po. So, wait lang po. Gusto ko lang din talagang magpasalamat kay Barangay Tanod, kay Chief Tanod po, sa lahat po ng Barangay Tanod, sa BHS. Ano ba? BNS? BNS po. BHW, maraming salamat po. And sa BPCR po, no? Thank you po sa pagbigay ng 3 table para sa aming mga winners po noong sa aming SK Sport Fest. Maraming salamat po. Gusto ko lang din pong ipaalam sa inyo na may 2 po kaming SK Kagawad na nag-resign. Expected po by this month, next month magkakaroon tayo ng special elections.
So, pwede naman po sanang hindi, pero mas gugustuhin namin na kompleto ang SK Council para magkaboses po ang lahat ng kabataan. Then, gusto ko lang po itong isabi sa inyo na by 2026 po, ang budget namin is 500,100. Exact na lang muna po, pero feeling ko may putal. 500,000 po. Originally, last year ay nasa 457 po. So, tumaas siya ng 20%. Siguro po 20%. So, gusto ko itong isabi sa inyo para alam nyo na po na by 2026, ang prior po ng SK Council is livelihood for all kabataan. So, naisip po namin ito kasi, kunyari, yung estudyante bibigyan namin ng 5,000. So, hindi po ito lalago. Kung pag nagastos na po nila, agad mauubos na. Ang naisip po kasi namin ganito, na-try ko po ito, nag-start ako 5 kilos na tuyo. And from the 5 kilos po na tuyo, naging 45 kilos to... So, ang pinakamataas na napapaubos ko sa project na tuyo, project ng SK Council is 45 kilos po. So, ang gusto namin na turuan yung mga bata na matuto sila magnegosyo dahil yung 5,000 na yon, pwede nila yun mapalago and maging sustainable at makatulong sa pag-aaral nila. Kasi po, sa dami po ng nakakatanggap ng educational assistant, tumitigil lang po. Kasi pag nabigyan natin sila ng 5,000, hindi naman po every month yung 5,000 mabibigay natin. So, mas maganda na turuan yung mga kabataan na mag-business para po nagagamit nila yung pera sa maayos. So, yun po yung naiisip namin dahil may potential po ang Barangay San Rafael. Actually po, nagkaroon kami ng pasalubong, Kakanon sa Baybayin Pasalubong Center. Pinapakilala po namin siya sa buong Ragay and nasa DTI na po yung ating mga product. Nakakatuwa dahil nakikilala na pati yung Kakanon sa Baybayin Pasalubong Center. Yung tuyo po natin mas nalalaman na nila na hindi na masyadong maalat. Dahil and gusto namin hindi lang tuyo yung meron tayong peanut brittles. Kasi po, masarap po yun. And mas maganda na may mga alam na yung mga kabataan na business kahit doon po sa maliliit na negosyo. Maturuan natin sila. So, yun lang po. And may bago kaming slogan. Proud po ako kasama ang Barangay Council. Ang magiging slogan is gusto namin SR, Smile San Rafaelinos. Gusto kasi namin by 2026 na lahat ng mga bisita natin na pumupunta sa Barangay San Rafael ay nakauwing nakangiti. Yun po yung namin kasi from na-try na po natin yung Kakanon sa Baybayin and naging successful. Kulang na lang ito na inaaral po namin na para mas maayos, mas di pang matagalan kasi di naman na po yan gusto namin na yung Kakanon sa Baybayin is nandyan na yan. So inaayos na po namin yung papel, katuwang ang Barangay Council. May mga susunod pa po yan, may Baylayin sa Dagat, may Eco Kayaking po. Magkakaroon po tayo nun. Actually, nakausap na po namin yung gagawa. And ang isa po, nasa 21,000. Pero nakikita ko po na talagang kailangan talaga mag-invest. Pero malaki po ang may tutulong nito kasi yung magsasagwan ay magkakaroon po ng hanap buhay. Gusto po namin, hindi lang sa kabataan kami nakapokus. Gusto namin ng Barangay Council, okay naman yung ayuda, pero gusto namin na may ayuda, may hanap buhay din po tayong lahat. So, ito po ay testing pa lang, pero nakikita namin na magiging successful ito by 2026. Mas marami tayong project. Sabi ko nga po, bonus lang itong 2026, pero hindi naman po ibig sabihin nun ay wala ng election, di na kami magtatrabaho. Magtatrabaho pa din po kami kasi marami pa dyan na laban this 2026. So maraming salamat po. So, ang last part po nito ay pwede kayong magtanong sa amin kung saan nagagastos yung pera, ano yung kailangan i-improve ng Barangay Council. So yun po, ito na yung time para magtanong kayo. Maraming salamat po.
Maraming salamat po, SK Pin. So, announcement lang po. Sa November 6 po, meron po tayong COMELEC registration po doon po sa Liburo. November 6 po yun. Sa mga hindi pa nakaparehistro, sa mga bata po, pwede nyo po yung parehistro po doon. Hindi na po kayo pupunta ng bayan o mamasahe pa sa Liburo po. Tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho ng barangay. Itong darating na ungdas po, meron naman po tayong matrabaho naman po sila, mabantay naman po kami. Paalala lang po, bawal na bawal po, sabi ng PNP, ang magdala sa araw ng undas ng mga matatalim na bagay. Kukumpiskahin po yan ng pulis. Yung isang araw po, nakipag-meeting po ako, pinagbabawal po magdala ng itak o ano pang mga uri ng mga bladed na ano po. Kaya sabihin niyo po magtatabas po kayo, bawal na po yun. Kukupis kayo po yun ng pulis. Ngayon po, nandito na po tayo para sa importanteng pagkakataon po natin ngayon na magtanong po sa ating mga butihing barangay official. So sa mga isyong napapanahon po ngayon na po kayo magsalita. Hindi po sa Facebook, hindi po kung kay aling ganito, kay aling ganyan, ganito. Ngayon po, tanungin niyo po sila ng diretsahan at sasagutin po nila regarding po sa anuman po ang issue ang ipinupukol sa mga barangay official. Sino po gusto po magtanong? Baka may mga katanungan po kayo o reklamo. So, ano po? Wala na po. So, panghuling mensahe po, ibibigay po natin ang huling mensahe po kay punong barangay. Para sa panghuli po. Salamat po sa inyong pag-atindir. Aram ko po may mga trabaho pa kita. Salamat pong maray. Salamat po, maraming salamat po. Ingat po sa pag-uwi.